Ito mga kababayan, tingnan ninyo ha. Itong pangulo ninyo na dati ko ring pangulo. Kaso nga lang mga kababayan, hindi na tayo sumusuporta sa dati nating sinusuportahan kasi nga nabudol tayo. Panoorin ninyo kung karapat dapat ba na maging pangulo ito ng ating bansa. Nako po. Nakakaya ito mga kababayan. Bakit naging pangulo ba ito? Sa bagay, kung hindi dahil kay VP Sara Duterte, hindi rin tayo mabudol noon mga kabayan. Dahil kay VP Sara Duterte, nabudol tayo. Tapos ngayon, yung tao na nakatulong sa kanila, nakatulong sa kanya, noon mga kababayan, para maging pangulo siya ng ating bansa ngayon, inuusig naman niya ngayon. O katulad na lang kay dating Pangulong Duterte. Tinulungan para mailibing sa libingan ng mga bayani yung kanyang ama. Anong ginawa mga kababayan? Kinidnap, pinadala doon sa dahig. Si VP Sara Duterte, hindi naman talaga mananalo ito eh. Kung hindi dahil kay VP Sara Duterte. Kaso nga lang ngayon mga kababayan, inuusig. Pinapa-impeach mga kababayan at ano-ano pang mga kasinungalingan ang ibinabato kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon mga kababayan, tingnan ninyo kung paano hilong talilong din itong Pangulong Marcos na ito mga kababayan. Talagang hindi mo maiintindihan kung ano yung kanyang ipinaparating sa ating mga matitino. Maliban na lang sa kanyang mga vlogger na hindi naman, wala namang halos matino dyan. Puro naman mga sinto-sinto yung mga yan. O ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Dito sa ating National School-Based Feeding Program. Ang naging bago sa aming sistema. Ang baka ayop talaga ito. Sistema sa programang ito ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ng pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na pumapasok ay papakainin. Pumasok na kayo. Saan ba tayo dapat pumasok? Lahat ng wala makakain sa bahay, pumasok na kayo. Kahit na yung mga senior citizen, basta lahat, wala nang pinipili kayo. Papakainin na kayo. Matindi itong Pangulo natin. Lahat ng nasa bahay, may kapitbahay ako dito na binibigyan namin ng bigas minsan eh. Dapat papasokin ko na. Saan bang eskwelahan ba ito? Mr. President? Nalilito lang ako. Sige, patuloy natin ito. Namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. At so, I congratulate hindi lamang ang ating mga ahensya, DepEd, DA, at lahat ng mga tumulong, pati sa local government, pati mga supplier natin. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari, inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer, at tinitiyak naman natin na magandang kanilang produkto, masustansya, at gustong kainin ng mga bata. Kaya nakakatuwa. I'm very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. So we will see. Habang tumatagal ito, mararamdaman na natin na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang sakit. Gumaganda ang ligtas. Gumaganda yung sakit ng mga bata. Gumaganda yung sakit ng mga bata. Ayun. Naku po. Tingnan niyo mga kababayan yung nasa likod ni Pangulong Marcos. Walang naintindihan kung ano man yung pinagsasabi ng Pangulo ninyo. Pati ako naguguluhan. Para gumaganda-ganda yung mga karamdaman, yung sakit ng mga bata. Oy. Nako.
Bakit ba? Kasi nagbabudol kayo. Tingnan ninyo. Yung Pangulo nyo ngayon. Kaya nga walang nangyayari kayo sa ating bansa dahil ako po, ipatuloy natin ito. Ay nako. At sila ay, yun na nga, ay malakas ang kanilang katawan para makapag-aral sila ng mabuti, makapaglaro sila ng mabuti, at kompleto ang maging experience ng ating ang ating mga kabataan sa eskwela. Alright. Okay. Diyos ko. Recently, nag-announce si Lona Secretary Yeah. sa wage hike sa last quarter. Yes. Any study na pwede natin possibly ma-expand dito sa ibang region? Hindi, patuloy naman. Ang tripartite wage board, sa regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage, kung kailangan ng wage hike, kung magkano. Ang nauna ay na NCR 85 pesos ang naging wage hike natin, at ito ay isa na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito lalo na sa Metro Manila ay sa nakaraang 4 na taon. Nakapag-sobra na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga ano yung naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage board sa iba't ibang region para titignan natin na maganda ang magiging tulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat. Okay. Thank you. Ayop na Pangulo ito. Ang daming sinasabi, wala tayong ano ba yan mga kababayan? Pero magandang ito, magandang balita. Dahil yung mga wala na makakain sa inyong tahanan, wala nang pinipili. Wala nang pinipili. Ayun mismo kay Pangulo yan ha. Wala nang pinipili ngayon, lahat papakainin. Kaya lahat ng wala makakain, pumunta na lang kayo sa mga malalapit na paaralan. Dahil lahat kayo ay papakainin. At sana daw, naputol yung video natin, at sana daw gumaganda na yung mga sakit ng mga kabataan. Diba itong Pangulo natin, mga kababayan? Grabe nga yung pagkabudol natin. At ito, papanood ko pa pala sa inyo ito, no? Baka nakalimutan na ng ating mga kababayan. Itong pangako ni Pangulong, ni Pangulong Marcos noon. Tungkol nga ito sa pinagyabang niya na flood control na natapos na ng kanyang administrasyon. Mayroon siyang 5,500 flood control sa buong bansa at marami pang kasalukuyang ginagawa. Baka nakalimutan nyo na kasi nakatutok man kayo sa impeachment. Dapat ito ang dapat nating tutukan. Itong flood control scandal na ginawa. Ito yung pinaka makasaysayang pagnanakaw na ginawa ng administrasyong Marcos. Kauna-unahang pinakamalaking pagnanakaw ng ating bansa. Ito, panoorin natin ito. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos administration mula 2022 hanggang 2025, may alokasyon na higit sa 1 trilyong piso ang gobyerno para sa flood control batay sa datos ng Department of Budget and Management. Ang mga lugar na dating hindi binabaha, pininsala ng mga malalakas sa flash floods, gaya ng tumama ang Bagyong Christine sa Camarines Sur noong nakaraang taon at iba pang lugar sa bansa. Bakit nangyari ito gayong bilyong-bilyong piso ang inilaang pondo sa Bicol Region para sa mga proyektong ito? Noong 19 Congress, hawak ni Ako Bicol Party List Representative Saldi Co,
ang Committee on Appropriations ng Kamara. Noong 2023 lamang, nasa 29.4 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa Bicol Region, habang noong 2024 ay 31.9 billion pesos na pinakamataas sa nakalipas sa 3 taon. Ngayong taon, nasa 31.1 billion pesos ang pondo sa flood control para lamang sa Bicol Region. Dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lamang ang may hawak sa pondo ng Pilipinas, sina House Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Sino ba si Saldico? Isa siyang contractor na nasangkot din sa ilang kontrobersya sa mga kontratang pinasok sa gobyerno. Kaya inilarawan siya ni Senator Joel Villanueva na isang Dracula. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Malaking pondo ang nadagdag sa DPWH ngayong taon, pero sabi ni Secretary Manuel Bonoan, hindi sila ang nagpasimuno nito. Well, sabi ko nga po, it's not our own making actually po. These were all after we had submitted our proposed National Expenditure Program budget to Congress. Umuugong na maupo bilang chairman ng House Committee on Appropriations si Congressman J.J. Suarez, isa pa rin kaalyado ni Speaker Romualdez. Yan naman ang aabangan na. Dyan na lang mga kababayan, ano? Di ba? Yun yung pangako noon. Maliwanag na maliwanag mga kababayan. Na itong Pangulo nyo na lang yan, bahala na kayo. Kasi tapos na ako ng budo niyan. Nangako yan. Nagyabang. Na mayroon silang natatapos na 5,500 flood control sa buong bansa at marami pang kasalukuyang ginagawa. O saan ngayon? Ito ang dapat. Ito ang dapat kasuhan. Ito ang dapat i-impeach mga kababayan. Dahil malinaw na malinaw na ang ginawa nitong si Pangulong Marcos ay pagtataksil sa taong bayan. Pagnanakaw mga kababayan. Bakit nabaliktad ngayon ang pangyayari? Sa bagay, marami silang pira mga kababayan, kaya si VP Sara Duterte yung kailang iniipit. Kasi ang kinatatakutan nila, pag darating o dumating yung 2028 presidential election, pag once na si VP Sara Duterte ay naupo bilang Pangulo, nako po, sabi ni VP Sara, hindi daw siya pwedeng maariglo. Walang arigluhan daw mga kababayan. Yan ang abangan natin. Yun ako, nandito lang muna bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo ulit. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Burbi, kay Ma'am Berjeva Radius ng Apulian Bulacan, nas kanyang mga apo, Coco, Dion Yuri at saka si Sagi. Shoutout rin kay Lorna Baru. Shoutout kay Manny Aguilar. Shoutout kay Crispin Del Rosario, kay Viahirong Card, kay Roger Pavol, kay Mihin Steve Aido, kay Cesar Pilar, kay Ma'am Maybelline Baligao, tapos Tandy Malumog, Joel RP, Is MP, shout out Judy Francisco, at kay Renerio Botcon. Yun ako, dito lang muna. Again, this is Rooney TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.